Sa sandaling ito, gulat na gulat si Leping sa narinig mula kay Elizabeth. Tinanong niya ito kung ano ang sinabi niya, ngunit sa loob-loob niya ay tinatanong niya ang sarili kung tama ba ang kanyang narinig, na gusto siya ni Elizabeth. Sa kabilang banda, namumula si Elizabeth at hindi malaman kung uulitin ba niya ang tanong dahil iniisip niya na ang pag-amin niya ng kanyang nararamdaman ay epekto lamang ng sobrang asim ng suka sa kanyang pagkain. Samantala, natigilan si Ruth sa pagkain matapos marinig ang pag-amin ni Elizabeth. Tinatanong nito ang sarili kung bakit bigla na lang niya itong ginawa. Sa labas naman ng bintana, makikitang nakikimarit si Alpha at ang munting aso. Nararamdaman ng munting aso ang tensyon sa loob, kaya sinubukan niyang paalisin si Alpha, sinasabing magiging mapanganib kung mahuli sila. Ngunit ngumiti lamang si Alpha, iniisip na magiging maganda ang palabas na ito. Ngunit bago pa man umabot sa magandang bahagi ang eksena, biglang tumingin si Elizabeth sa kanila at galit na tinanong kung ano ang ginagawa nila doon. Agad namang naglakad palayo si Alpha, kunwaring napadaan lamang, at sinabing wala silang nakita. Pagkatapos ay sinabihan niya ang munting aso na oras na para magpatrolya sila, kaya mabilis silang tumakbo palayo. Kasunod nito ibinaling naman ni Elizabeth ang kanyang atensyon kay Ruth na halatang nakikitsismas. Sinabihan niya itong bilisan ang pagkain at umalis na agad. Dahil sa takot, pinaspasan ni Ruth ang pagkain at agad tumalikod sa kanila. Habang nangyayari ito, nabubulol pa rin si Leping, hindi malaman kung ano ang isasagot kay Elizabeth. Napansin ito ni Elizabeth at sinabihan siyang huwag matakot. Sinabi nito na aminin na lamang ang tunay na nararamdaman, dahil siya naman ang nagtanong tungkol dito. Sinubukan ni Leping na baguhin ang usapan. Tinanong niya si Elizabeth kung nagustuhan ba nito ang niluto niya at sinabing ipagluluto niya ulit ito kung gusto pa niya. Naiinis si Elizabeth sa ginagawang pag-iwas ni Leping at sinabihan itong tigilan na ang pagtatanga-tangahan. Idiniin pa niya na malinaw ang kanyang tanong, at kailangan na niyang sagutin ito ngayon din. Halos lumabas ang puso ni Leping dahil sa sobrang kaba. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang iba't ibang bahagi nito, kung magtatanga-tangahan ba siya o magpapanggap na wala siyang alam sa sinabi ni Elizabeth. Napapaisip din siya kung ano ang mangyayari kung aaminin niya na may gusto rin siya sa Demon Queen. Tatanggapin ba ni Elizabeth ang kanyang damdamin, o mau-offend ito? Habang nagpapanik siya, naisip niya rin na kahit ano pa ang maging sagot niya, may posibilidad na masaktan si Elizabeth. Dahil dito, naisip niya na mababaliwala ang kanyang plano na gamitin ang reputasyon ni Elizabeth upang pagsamahin ang mga puwersa sa kontinente laban sa Dark Guild. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng kanyang isipan na ni-excite sa ideya na may gusto sa kanya si Elizabeth, iniisip na marahil ito ay dahil sa kanilang matagal na pinagsamahan. Kalaunan, nagkasundo ang iba't ibang opinyon sa kanyang isipan, sabihin na lamang ang totoo niyang nararamdaman. Napuno ng pawis si Leping habang pilit niyang binubuo ang kanyang sagot. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Dahil dito, hinampas ni Elizabeth ang lamesa at mariing sinabi, sabihin mo na lang kung gusto mo ba ako o hindi. Nang marinig ito, bumalik sa isipan ni Leping ang lahat ng gusto niya kay Elizabeth, ang kanyang inis na ekspresyon, ang pananabik nito sa kanyang mga niluto, ang kanilang paglalakbay sa labas, at kung paano siya nito pinuprotektahan sa mga kritikal na sandali. Ngunit kahit ganoon, nag-aalinlangan pa rin siyang sabihin ito. Pakiramdam niya, isa lamang siyang kaibigan o katulong para kay Elizabeth, samantalang ito ay isang Supreme Demon Lord. Kaya dahil dito sa halip na sagutin ang tanong, sinabi ni Leping na kukuha muna siya ng puding mula sa refrigerator. Sinabi niya kay Elizabeth na kapag naubos nito ang puding na iyon, sasabihin niya ang kanyang sagot. Habang naglalakad patungo sa refrigerator, sinabi ni Leping, sa nakalipas na taon, naging masaya ako dahil sayo. Kung hindi dahil sa pagdating mo sa buhay ko, baka mag-isa pa rin akong naninirahan sa mundong ito. Sinabi din niya na kapag naubos na niya ito ay malalaman na rin niya kung ano ang kanyang sagot. Kasunod nito, inilapag ni Leping ang puding sa harap ni Elizabeth. Napangiti si Elizabeth, iniisip na nauunawaan na niya ang ibig sabihin ni Leping.
Sa kanyang palagay, ginagamit ni Leping ang paborito niyang puding upang iparating ang kanyang sagot. Para kay Elizabeth, ang pagkain ng puding ay nangangahulugan ng pagtanggap sa damdamin ni Leping. Ngunit sa sandaling kukunin na ni Elizabeth ang puding, biglang binawi ito ni Leping. Sinabi niya, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Nagulat si Elizabeth at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang tanging naging tugon ni Leping ay, dahil iyon sa mga patakaran. Lumipat ang eksena sa imahinasyon ni Elizabeth. Dito, tinanong niya si Leping, ano ang nangyari? Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo mong nararamdaman? Tinanong siya ni Leping pabalik, hindi mo ba nauunawaan kung gaano ka-simple ang sagot sa tanong na ito? Kasunod nito ay nagsimula siyang lumapit kay Elizabeth, at habang nakasandal si Elizabeth sa pader, tinanong siya ni Leping kung nauunawaan na ba niya ang kanyang sagot. Kasabay nito, hinawakan ni Leping ang kanyang baba, at sinabihan na kung gusto man niya siya o hindi ay nakadepende iyon sa patakaran, idiniin pa niya na bilang kreator ng mundong iyon, siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Sa narinig niyang ito, natulala si Elizabeth, hindi alam kung paano sisigot. Ngunit sa kanyang galit, tinanong niya si Leping kung anong, mga kalokohang patakaran, ang kanyang sinasabi at napamura pa, iniisip kung paano na ipasok ng mga salitang iyon ang sarili nito sa kanyang isipan at nakalikha pa ng ilusyon. Napansin ni Leping na nagsisimula ng magalit si Elizabeth, kaya agad siyang nagpaumanhin at nangatwiran. Sinabi niya na sa mundong kanyang pinanggalingan, ganito ang mga patakaran. Ngunit sa loob-loob niya, napagtanto niya na dahil sa kaba, nakalimutan niya na may regla si Elizabeth at bawal sa kanya ang malamig na pagkain, kaya niya binawi ang puding. Dahil naman sa narinig niyang paliwanag, nagkaroon ng malungkot na ekspresyon si Elizabeth. Sinabi niya na puro na lang patakaran ang sinasabi ni Leping, at nauunawaan na niya ang kanyang sagot. Sa kanyang palagay, ang ibig sabihin ng sagot ni Leping ay wala siyang espesyal na halaga sa kanya at hindi naiiba sa iba. Sa tingin niya, ang nararamdaman ni Leping para sa kanya ay depende lamang sa kanyang mood. Dahil dito, tumulo ang luha ni Elizabeth, at ginamit niya ang teleportation magic upang umalis. Habang paalis si Elizabeth, tinanong pa siya ni Leping kung saan siya pupunta. Ngunit matapos mapagkanto na nawala na ito, inisip niya na marahil ay na-offend si Elizabeth dahil naramdaman nito ang kanyang pagmamahal sa kanya. Kasunod nito napakamot siya sa ulo, tinatanong ang sarili kung ganoon ba ka-obvious na may nararamdaman siya para sa Demon Queen. Sa kanyang palagay, nagagawa naman niyang mapanatili ang distansya mula dito. Samantala, matapos marinig ni Ruth ang nangyari, nagsimula itong tumawa ng nakakakilabot. Sinabi niya na parehong idiots pagdating sa pag-ibig sina Leping at Elizabeth. Naisip niya na tinutulungan siya ng tadhana para mapunta sa kanya si Leping. Dahil dito agad siyang kumilos at tinawag si Leping. Sinabi niya na, dahil wala na si Elizabeth, gusto ko sanang kainin ang puding mo. Habang sinasabi ito, tinanggal niya ang isang butones ng kanyang damit at mapang-akit na sinabing gusto niyang tikman ang puding ni Leping. Agad namang inilayo ni Leping ang puding. Dahil dito naglungkot-lungkutan si Ruth, at sinabi, bakit hindi mo ito maibigay sa akin? Narinig ko naman na sinabi mo na hindi ito pwedeng kainin ni Elizabeth. Sinagot siya ni Leping na bagamat totoo iyon, nangako siya kay Elizabeth na ang special fruit pudding na iyon ay para lamang sa kanya. Dagdag pa niya, kung gusto ni Ruth ng pudding, marami sa refrigerator na pwede niyang kainin, ginawa nila iyon bilang baon sa paglalakbay. Naiinis si Ruth at sinabing hindi na lang siya kakain dahil busog naman siya. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na wala nang masyadong halaga ang mga pagkain na iyon sa kanyang cultivation, kaya dahil doon ang gusto niya ay mapunta si Leping mismo sa kanya. At dahil wala siyang ideya kung kailan babalik si Elizabeth, gagamitin niya ang pagkakataong ito para tuluyang mapunta sa kanya. Habang nagpaplano si Ruth kung paano akitin si Leping, biglang bumalik si Elizabeth. Sinabi nitong napakalma na niya ang kanyang emosyon at pwede na silang bumalik sa dati. Ngunit walang sumasagot sa kanya, kaya nagtanong siya kung nasaan si Leping. Ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya ang kakaibang ingay mula sa kwarto nito, na tila may nangyayaring kababalaghan,
kaya dahil dito ay lumapit siya at binuksan ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, natulala si Elizabeth sa kanyang nakita, at galit na tinatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi siya makapaniwala sa eksena sa harap niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla, nagpatuloy pa rin ang dalawa sa kanilang ginagawa na parang walang pakialam sa kanyang presensya. Dahil dito ay napaupo si Elizabeth sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa na itigil nila ang ginagawa nila. Nagsimula namang tumawa si Ruth na parang baliw at sinabing, "Nahuli ka na ng dating, Elizabeth. Nagawa na namin ang hindi mo pa nagagawa kay Leping." Idineklara pa ni Ruth na ngayon ay siya na ang may-ari kay Leping. Habang patuloy siyang tumatawa, may isang kamay na kumakawe sa kanya. Lahat pala ng iyon ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Ang kumakawe sa kanya ay si Leping, na nagtataka kung bakit siya tumatawa na parang sira. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang sinasabi na ginawa nila. Hindi na sumagot si Ruth sa tanong, bagkus ay umarte na sumakit ang kanyang tiyan dahil sa kanyang kinain ng almusal at sa trauma na idinulot ng Dark Guild. Kasunod nito ay bigla siyang umakto na parang nahihilo at napasandal kay Leping. Nagulat si Leping, kaya hinawakan siya nito at inalalayan patungo sa sofa para makapagpahinga. Habang ginagawa ito, tinanong ni Ruth kung sa sofa lang ba niya siya dadalhin, na ipinagtaka ni Leping. Ngunit bago pa siya makapagtanong, sinabi ni Ruth na gusto niyang magpahinga sa kwarto ni Leping dahil pakiramdam niya ay mas magiging komportable siya doon, ngunit dahil sa pagiging likas na malandi ng babaeng ito, ay binulong niya na magiging komportable iyon hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin kay at pagkatapos ay magiging mas komportable sila sa kanyang kama. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.